Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. Lumakas at naging tropical storm na rin ang isang LPA na binabantayan natin sa Northern Luzon. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin itong Emong. Dahil malapit sa kalupaan ng bansa, ito nga po si Bagyong Emong. Alamin natin ang mga lugar na dadaanan nito at posible na itong maglandfall sa loob ng susunod na 24 oras. Bukod dito mga kabayan, si Bagyong Dante ngayon ay lumakas na din at isa ng tropical storm. So bali dalawang malalakas na bagyo na po ito mga kabayan at alamin din natin ang pagbabago sa direksyon nito. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ang sentro ng Bagyong Emong ay namataan sa layong 135 kilometers sa kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang maximum sustained winds na 70 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na pumapalo sa bilis na 85 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Umaabot hanggang 310 kilometers per hour mula sa sentro ang lakas ng hanging dala nito. Habang si Tropical Storm Dante naman ay namataan sa layong 820 kilometers ng east-northeast of extreme northern Luzon. May lakas ito ng hangin na 70 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Patuloy ito sa direksyon sa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay lumalawak hanggang 330 km mula sa gitna. Sa kasalukuyan mga kabayan, nakataas na ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa ilalim ng signal number 1 ang mga lugar sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanlurang bahagi ng La Union, pati na rin ang kanlurang bahagi ng Pangasinan, Apayao, Abra at sa may Benguet. Mag-ingat mga kabayan dahil inaasahan sa mga lugar na ito ang mga hanging may bilis na mula 40 hanggang 65 kilometers per hour sa loob ng 24 oras. May kaakibat itong minor to moderate threat sa buhay at ari-arian at maging sa mga pananim. Posible pang itaas sa signal number 2 hanggang signal number 3 ang mga apektadong lugar sa loob ng susunod na 24 oras, kaya mahalagang nakamonitor sa mga susunod nating update. At paalala sa ating mga kababayan, posibleng mas lumala pa ang epekto ng hangin lalo na sa mga malapit sa mga baybaying karagatan at bulubuduking bahagi na direktang tatama sa direksyon ng hangin. Narito naman ang latest rainfall forecast na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Makakaranas ng higit pa sa 200 mm na mga pag-ulan sa mga lugar sa Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Samantala, aabot naman sa 100 to 200 mm ang inaasahan sa Apayao, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Ifugao, Benguet, Nueva Ecija, mga probinsya sa Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Oriental Mindoro, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Iloilo at sa may Catanduanes. Nasa 50 to 100 mm naman ang mga pag-ulan ang posibleng bumagsak sa La Union, mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging ang buong Metro Manila, Cavite, Laguna at sa mga probinsya ng Batangas. Para naman bukas, July 25, titindi pa ang mararanasang mga pag-ulan na lalagpas ng 200 mm sa may Zambales, habang 100 to 200 mm naman ang inaasahan sa Bataan, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, mga probinsya sa Batangas at sa may Occidental Mindoro. Nasa pagitan naman ng 50 to 100 mm na pag-ulan ang Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At pagsapit naman ng Sabado, July 26, uulanin pa rin ng 100 to 200 mm ang mga lugar sa Zambales at 50 hanggang 100 mm naman ang inaasahan sa Bataan, Palawan at sa may Occidental Mindoro. Tulad ng lagi naming paalala, maaaring mas malakas pa ang mga ulan sa mga bulubunduking lugar at posibleng lumala pa ito lalo na yung mga malapit sa gilid ng bundok. Ngayon, magbigay naman tayo ng update sa track at intensity ng Bagyong Emong. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, inaasahan na magpapatuloy sa direksyong ito nga po si Bagyong Emong patungong timog kanluran ngayong araw dahil sa inahatak ito ni Bagyong Dante na tinatawag din nating Fujiwara effect. At sa loob ng susunod na 24 oras, si Emong ay kikilos na sa direksyong pahilagan silangan na maaaring magresulta sa paglandfall nito sa ating kalupaan na tatama sa Ilocos Region,
Babuyan Islands o sa Batanes. At hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot ito sa severe tropical storm category bago pa man ito maglandfall o tumama sa kalupaan ng bansa. Bukod dito, may isa pa tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, and as of now, nasa high chance na ito na maging bagyo sa mga susunod na araw. Ang presensya ng tatlong sistema na ito ang magpapalakas pa sa epektong habagat, kaya inaasahan ang matitinding pag-ulan sa mga susunod na araw na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Anyway, marami pang maaaring magbago sa magiging kilos at lakas nito, maging ang posibleng direksyon, lalo na kung magiging mabilis ang paglakas ng mga sistemang ito sa mga susunod na araw. Kaya't importante ang patuloy na pag-monitor sa mga weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.